verses 18. So chapter 1 hanggang chapter 2, verses 1 to 3. Medyo may kahabaan po. Ganito po ang sinasabi. Nangyari noong sa mga araw ni Ahasverus, ang Ahasverus na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa 127 lalawigan. Nang mga araw na iyon, nang maupo si Haring Ahasverus sa trono ng kanyang kaharian na nasa Astilo ng Susa. Sa ikatlong taon ng kanyang paghahari, siya'y nagbigay ng isang malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at mga lito. Ang hukbo ng Persia, Media, at ang mga maharlika at gobernador ng mga lalawigan, inaruan. Samantalang ipinapakita niya ang malaking kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangalan at karamihan ng kanyang mamahalan. Sa loob ng maraming araw, ay 130 araw. Nang maganap na ang mga araw na ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan na tumagal ng 7 araw para sa buong bayan na nasa Astilo ng Susa, sa malaki at malaliit na tao, sa bulwagan ng halamanan ng palasyo ng hari. May mga tabi ng telang puti at palawig na asul na naikipit ng mga panaling pinong-pino at ng kulay ube sa mga argolyang pilak at mga haliging marble. Meron din mga upuan nito at pilak sa sahig na mosaik na yari sa porbido, marble, terlas at mga halimbaw. Ang mga inumin ay nakalagay sa mga sisilang nito ng iba't ibang uri at ang alak ng kahayaan ay labis-labis, ayon sa kasaganaan ng hari. Ang pag-inom ay ayon sa utusan, walang pinipili, walang pinagputos ng hari sa lahat ng pinuno ng kanyang palasyo na gawin ang ayon sa nais na bawat isa. Si Reina Vasti ay nagdaos din ng kapistahan para sa mga babaeng sa palasyo ng pag-aari ni Haring Ahasverus. Nang 17 araw, nang ang hari ay masaya na dahil sa alak, kanyang inutusan sina Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, at Katras, na 7 ginoo na naglilingkod kay Haring Ahasverus, na iharap si Reina Vasti na suot ang kanyang korona sa harapan ng hari upang ipakita sa mga tao at sa mga pinuno ang kanyang kagandahan, sapagkat siya'y magandang himasdan. Ngunit si Reina Vasti ay tumanggi na pumunta sa utos ng hari na ipinabot ng mga ginoo. Kaya ang hari ay lubhang nagalit at ang kanyang galit ay nag-alam sa katauhan niya. Na magkadayo, sinabi ng hari sa mga pantas na nakakala ng mga panahon, sapagkat gayon ang paraan ng hari sa lahat ng mga dalubhasa, sa kautusan at sa paghatol. Ang sumunod sa kanya ay sina Karsena, Setar, at Mata, Tarsis, Meres, Barsena at Memucan, ang 7 pinuno ng Persia at Media, na nakita sa mukha ng hari at nahupo una sa kaharian. Ayon sa kautusan, anong ating gagawin kay Reina Vasti sapagkat hindi niya sinunod ang utos ni Haring Ahasverus na pinabot ng mga ginoo? At si Memucan ay sumagot sa harapan ng hari at ng mga pinuno. Si Reina Vasti ay hindi lamang sa hari nagkasala, kundi pati sa lahat ng mga pinuno at sa lahat ng mga mamamayang nasa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasverus. Sapagkat ang ginawang ito ng Reyna ay mababalitaan ng lahat ng kababaihan at hahamakin nila ang kanilang mga asawa. Sapagkat kanilang sasabihin, si Haring Ahasverus ay natutos kay Reina Vasti na humarap sa kanya, ngunit hindi siya pumunta. Sa araw na ito, ang lahat ng kababaihan ng mga pinuno ng Persia at Media na nakabalita ng ginawa ito ng Reyna ay masasabi ng gayon sa lahat ng mga pinuno ng hari. Kahit magkakaroon ng napakaraming paghamak at pagkakulog. Kung ikalulugan ng hari, maglabas ng utos ang hari at isulat sa mga utusan ng mga taga-Persia at mga Medo upang huwag magbago na si Reina Vasti ay hindi na makakalapit kay Haring Ahasverus at ibigay ng hari ang kanyang pagkareyna sa iba na mas mabuti sa kanya. Kaya kapag ang batas na ginawa ng hari ay nagpahayag sa kanyang buong kaharian, sa buong nasasakupan nito, lahat ng babae ay magbibigay sa kanilang mga asawa ng karangalan, maging mataas at mababa. Ang payong ito ay inutuwa ng hari at ng mga pinuno, at ginawa ng hari at ayon sa iminungkahi ni Memucan. Siya ay nagpadala ng mga sulat sa lahat ng mga lalawigan ng kaharian, sa bawat lalawigan, sa sarili nitong paraan ng pagsulat. At sa bawat bayan ayon sa kanilang wika.
na ang bawat lalaki ay magiging Panginoon sa kanyang sariling bayan o bahay at magsalita ayon sa wika ng kanyang bahay. Pagkatapos ng mga bagay nito, nang mapawi ang galit ni Haring Ahasuerus, kanyang naalala si Vashti at ang kanyang ginawa, at kung ano ang inutos laban sa kanya. Nang magkagayoy, sinabi ng mga lingkod ng hari na naglilingkod sa kanya, "Maghanap kayo ng magagandang kabataang birhen para sa hari. Magtalaga ang hari ng mga pinuno sa lahat ng mga lalawigan ng kanyang kaharian upang kanilang tipunin ang lahat ng magagandang kabataang birhen sa kabisera ng Susa sa bahay ng mga babae sa pamamahala ni Hegai na yunobo ng hari, na tagapag-ingat ng mga babae, at binigay sa kanila ang kanilang mga kailangan na pagpapaganda. Ang dalaga na kalugdan ng hari ay magiging reyna na kapalit ni Vashti. Ang bagay na ito ay nakalugod sa hari at gayon ang ginawa niya. Noon ay may isang Hudyo sa kabisera ng Susa na ang pangalan ay Mordecai, na anak ni Jair, na anak ni Shimei, na anak ni Kish, na Benjaminita, na dinala mula sa Jerusalem kasama ng mabihag na dalang kasama ni Jeconias na hari sa Juda, na dinala ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Pinalaki niya si Hadasa sa mga tuwid si Esther, na anak na babae ng kanyang amain, sapagkat siya ay walang ama o inaman, at ang dalaga ay maganda at kaakit-akit. Namamatay ang kanyang ama't ina, inampun siya ni Mordecai na parang tunay na anak. Kaya't nangagutos ng hari ang kanyang batas ay nagpahayag na, at nang matipon ang maraming dalaga sa kabisera ng Susa sa pamamahala ni Hegai, si Esther ay dinala rin sa palasyo ng hari na inilagay sa pamamahala ni Hegai na tagapag-ingat sa mga babae. Ang dalaga ay nakalugod sa kanya at nakuha ang kanyang paglingap. Nagbigay siya agad sa kanya ng mga kailangan sa pagpapaganda at ng kanyang bahaging pagkain. At ang 7 piling dalaga mula sa palasyo ng hari. Kaya, inilipat siya at ang kanyang mga babaeng alalay sa pinakamabuting dako sa bahay ng mga babae. Hindi pinalam ni Esther ang kanyang bayan o ang kanyang kamag-anakan, sapagkat ibinilin sa kanya ni Mordecai na huwag niyang ipaalam. Si Mordecai ay lumalakad araw-araw sa harapan ng buluwagan ng mga babae upang kung ang kalagayan ni Esther at upang malaman kung ano ang kalagayan ni Esther at kung ano ang nangyayari sa kanya. Nang dumating na ang panahon na ang bawat dalaga ay makapasok kay Haring Ahasuerus, pagkatapos ng 12 buwan, sa ilalim ng mga pamamalakad para sa mga babae, yamang ganito ang nakagaling panahon para sa kanilang pagpapaganda. Sa mga tuwid ay 6 na buwan na may langis at mira, 6 na buwan na may pabango at pagpapaganda para sa mga babae. Kapag pumasok ang dalaga sa hari, siya ay bibigyan ng anumang kanyang naisin upang dalhin niya mula sa lugar ng mga babae hanggang sa palasyo. Sa gabi ay pumaparoon siya at sa kinamagahan ay bumabalik siya sa ikalawang lugar ng mga babae sa pamamahala ni Ahaskas, na yunoban ng hari, na nag-iingat sa mga asawang lingkod. Hindi na siya muling papasok sa hari, maliban ang hari ay malukot sa kanya at ipatawag sa kanyang pangalan. Nang sumapit na ang panahon ni Esther na anak ni Abihail, na ama ni Mordecai na umungkol sa kanyang bilang isang sariling anak na babae, upang humarap sa hari, wala siyang hiningin anuman maliban sa ipinayo ni Hegai na niloko ng hari at tagapag-ingat sa mga babae. At si Esther ay hinangaan ng lahat na nakita sa kanya. 16. Nang si Esther ay dalhin kay Haring Ahasuerus sa kanyang palasyo ng 10 buwan na siyang buwan ng Tebet ng 7 taon na kanyang paghahari, minahal ng hari si Esther ng higit kaysa lahat ng mga babae, at siya'y nakatagpo ng biyaya at paglingap ng higit kaysa lahat ng mga birhen. Kaya't kanyang nilagay ang korona sa kaharian sa kanyang ulo at ginawa siyang reyna na kapalit ni Vashti. Verse 18. Na magkagayoy gumawa ng malaking listahan ang hari para sa kanyang mga pinuno at sa kanyang mga lingkod. Iyon ay handaan ni Esther. Nagkaloob din ng hari ng pagbabawas ng buwis at sa lalawigan at nagbigay ng mga kaloob ayon sa kasalanan. Pawa sa litan. Marahil po, may pumunta tayo siguro sa pagkakas. Ama, nagpapasalamat kami sa kabila ng aming karunihan sa inyo, sa kabila ng aming kasalanan, sa kabila ng aming kahapusan. Salamat dahil
iniligtas niyo po kami sa kapahamakan sa pamamagitan ng mga anak na si Jesus. At maaari ka namin tawagin Ama. At pwede kami mag-aral ng inyong salita. Pwede kami magmana ng inyong anak. At muli, nawa, tulungan niyo po ang aking kahinaan na maging kalakasan ng inyong kapangyarihan sa mga nakikinig at sa akin. Makita ang kagandahan ng inyong kalunan. Purihin ka sa akin ni Jesus. Amen. Hindi ko po alam kung familiar kayo sa account ni Esther. Pero ako hindi rin familiar. Ito ko lang din po nabasa ang account ni Esther. Gusto ko magkwento sa inyo din. Kaya kwento ako. Kwento ako ng aking buhay. Dati, akala ko, nung bata pa ako, na yung Bible, ibinubuo ng mga bayani ng Diyos. Lalo tigit sila Moises, alam natin, diba? Nahahati yung dagat, sila Elijah, bababa ng apoy, nasana walang si Jesus, nagpakaayos na maraming tao sa pamamagitan ng kakunting tinapay at saka isda. Sino ba? Si Jonah? Si Jonah yung pinakaya ko kasi kinain siya ng isda eh. Pero, di ba? Si Pablo, nagpagaling din siya ng maraming karamdaman. At marami siyang sinulatan ng mga iglesia. Sabi ko nga, kung nabubuhay siguro si Pablo, may sulat din siya sa mga taga San Pedro. Ano kaya? Pero naisip niya ba na ang Biblia, hindi naman siya puro kwento ng mga extraordinary na mga nangyari sa kasaysayan. Puno rin siya ng mga normal na nangyari, katulad sa panahon natin ngayon. At yun po yung gusto kong sabihin sa atin ngayon. Na yung Biblia, na kwento rin ng mga kasaysayan, ng mga normal na nangyayari sa ating buhay. At ito po, ang account na Esther na nagpapatuloy sa atin. So wala nga pong binanggit na pangalan ng Diyos dito. O wala kahit anong kwento kang makikita na nagbigay ng milagro ng Diyos, nagpadala ng mana o something na kakaiba. Ang nakita lang natin ay pure na kwento, narration ng mga nangyari sa kasaysayan. So, hindi po ba nangyari din sa atin ngayon? Nakala natin, parang akala ko rin natin ganun yung Bible. Parang hindi siya makatotohanan kasi yan. Yung nangyayari parang hindi totoo. Pero nakita natin sa account ni Esther, gusto ko patunayan niya na hindi totoo. Na kumikilos pa rin ng Diyos sa panahon ng Esther. Na wala nangyaring himala at maging sa panahon natin yun. Na wala rin nangyari. Siguro maganda, tignan natin yung background. Tatlong bagay lang po yung gusto kong bigay. Una, yung background ng story. Mahalaga po yung background nito. Ikalawa, yung point. Dalawang points. At ikatlo, yung application. Bakit ba mahalaga yung buhay ng Esther para sa atin ngayon? Bakit mahalaga yung mga kutsyon? Noong unang panahon, at ano yung relasyon dito sa atin? So, ayun po yung gusto kong bigyan dito. Nasaan na ba sila? Nasaan na ba yung mga Israelita ng panahon na yun? Alam mo, isa sa mga bagay na kinaiingitan ko, ayaw kung tama ito, sa mga Israelita, ay sila yung taong pinili ng Diyos. Naisip ko lang na, halimbawa ako, taga-Sanusi ako, paano kaya ako lahat ng taga-Sanusi kilala ng Diyos? Yung kapitbahay ko, kilala ng Diyos. Sa kalawang kapitbahay ko, kilala rin yung Diyos. Tapos, sa jeep, pinagkakwentuhan, Diyos. Ang matindi pa doon, ang gumawa ng konstitusyon, ang gumawa ng batas, ay ang Diyos. Di ba parang ganda siguro ng picture ng Israelites sa mga panahon na yun. Tapos sa mga pintuan, di ba? May mga memory verse, may mga salita ng Diyos. Naisip ko lang naman, no? Naisip ko rin. Ganun po pala kaganda yung maging Israelita ang panahon na yun. Kasi sa panahon natin ngayon, iba-iba na yung sekta na nakakasalunungan natin, iba-iba yung paniniwala nila, iba-iba yung gusto nilang gawin, pero ano kaya kung napabilang tayo doon? Sa lugar na yun, kung saan siguro hindi sila Christian, hindi lahat may mahal ng palataya, pero kilala yung Diyos, siguro napakaganda. Napakaganda tumira doon. Lalo na yung hari nila, diba? Yung ating presidente, Christian din, mahal ng palataya. Naisip ko lang na parang panaginipan. Ganun po yung ganun po kasi natin yung sitwasyon ng mga Israelita
Kung hindi tayo familiar sa kanila, ganun po, napakaganda talaga. Hindi lang sa church, kasi wala pa naman church nun, kundi bawat bahay, bawat kalye, bawat kalsada, kilala ng Diyos. Pero dahil, alam natin nangyayari, dahil sa kasalanan nila, dahil sa kanilang pagsuway, dinalambihan sila, di ba? Tinalo sila ng mga Babylonians, dinala sila. Mula sa picture ng napakagandang Israel, itong panahon na yun, parang sa ating panahon, dinala silang bihag. Ibig sabihin po, dinala silang bihag. Iba-iba na yung kasama nila, tama? Iba-iba na po yung kasama nila. Iba-iba na yung mga nakasalunungan nila. May mga Indiano siguro, may mga, di ko alam po, ano yung mga lahi ng mga panahon. Ibig sabihin, iba na. Hindi na nila alam yung ligwahe. Hindi nila alam sino yung Diyos na sinasamba nila. Hindi nila alam kung ano yung nag-iimay sa kanila. Kung minsan kasi, di ba dati yung ibang tao ay pumapatay ng tao para lang sa kanilang mga Diyos? Ganun yung mga tao na makakasalubungan nila dito. Dahil na dinala silang bihag mula sa Israel na yung mga tao doon kilala yung Diyos, papunta sa mga tao, hindi nakakilala sa Diyos. So, makita niyo yung picture, napaka-tragic po na nangyari sa Israel. Ayun po yung, siguro, naisip niyo rin, ano ba yung worst nightmare? 7.2 magnitude? Tawag sa buhay. Siguro, ito yung mga isang nightmare na nakakapunta namin. Na tayo, mga taga-Pilipino, yung masakot ng China, di ba? Nataghihintay sa, halimbawa, ako, sa school, gumagawa akong assignment sa bahay, o meron akong tinatapos ng mga papers sa company, o kaya nagwawalis ako ng bahay. Tapos one day, isang araw, may dumating na mga, siguro Chinese, mga sundalo, para sa office sa akin, nakakatakot yun. Ibig sabihin, titigil tayo sa mga trabaho natin, yung mga, walang pasok nun. Walang pasok nun, wala kasi kasama pa tayo eh. At yung mga trabaho titigil, ibig sabihin, walang income, gutom tayo lahat. At hindi lang yun, dadalhin tayo sa China. Posible, di ba? Ganun, gusto ko na pangyayari ng mga Israelita ng panahon kasi parang ganun po yung nangyari sa kanila. Ganun po ka katindi yung impact sa kanila. Hindi nila alam kung sino kasama nila. Kaya nga po yung gusto kong i-share ngayon sa inyo. Sa kabila ng kanilang kasamaan, sa kabila ng kanilang nararanasan, ang Diyos po ay dakila para sila. Ang Diyos alam niya yung nangyayari at siya'y kumikilos sa hindi natin malamang dahilan. Katulad ng nangyayari kay Esther. Ang panahon po to, ang panahon na ito po yung panahon na munti ka na malipon ang buong Israelita. Munti ka na, kaya kung mapapansin niyo ang kwento, nililihim nila ng mga taga-Israelita sila eh. Kasi parang may threat sa kanila. Kaya hindi nila alam kung sino yung kalaban at kung sino yung kampi. Tanging alam naman nila, may baka malipon sila. Nakakagulat po yung istorya. Parang masaya siya. Parang masaya kasi parang kwento ng isang prinsipe at ng isang mababang tao. Parang Cinderella ba? Parang Snow White. Parang gano'n. Pero hindi po pala. Hindi po pala. Ang title po talaga na share ko ngayon ay The Silent Sovereignty. Bilang po kayo, sinabi ko sa sovereignty ko, yung Diyos, ang may kontrol ng lahat, ang Diyos, kahit na nakagawa tayo ng kasalanan, kaya niya pa rin tayong i-restore, ang Diyos, hindi siya kaya kontrol ng lahat, siya lang may kontrol sa atin. Pero minsan, akala natin, tahimik yung Diyos. Walang Diyos, kasi walang kumikilos. Ibig sabihin, parang normal na buhay lang, parang ordinary buhay lang, pero sa likod pala ng mga yun, ay mayroong Diyos. Sa likod ng istorya nito, ay may Diyos. Yan po yung baka mo sa sundan niya kahit na Diyos po mga exposure. Dalawang bagay lang po. Mataas ang Diyos, o dakila ang Diyos, kay Haring Ahasverus.
dakila ang Diyos o soberano ang Diyos sa mga taga-Israelita. Ayun po yung dalawang point na gusto kong ibahagi sa inyo. Una, dakila o soberano ang Diyos sa hari, kay Haring Ahasverus. At ikalawa, dakila o soberano ang Diyos sa mga taga-Israelita. Dalawang tayo. Una, Ahasverus. Medyo, ano po kasi yung Hebrew name. Ang tunay na pangalan niya sa Greek ay si Xerxes. Xerxes, kung kilala niyo po yung ano. Siya po yung sa 300, kung na po naging 300. Yung kalbo na tumalo ka na King Leonidas, siya po yun. Pero gano'ng kayaman ang Persia noong unang panahon. Sinabi doon na 180 days, ipinakita niya yung buong kayamanan niya. 180 days. Hindi ko alam kung paano na. 180 days, buong kayamanan, napakalaki doon. At nagkaroon siya ng kapistahan na umabot na wala niya ilang araw po. 7 araw, feast, 7 days. So hindi pa nagkaroon sa lugar namin 7 days feast. Hindi ko alam kung nagkaroon sa inyo. Alam niyo po kung bakit? Nagkaroon ng 7 day feast. Kasi ganun kahirap ubusin yung kayamanan ni King Ahasverus. Siguro maraming pansit, hindi na lang maubos. Kaya inabot na 7 days, pero ganun po marami. Ganun po marami. Kayamanan o yung pagkain ng hari. Brother, ano yun? All you can. Siguro kaya, sana. Pero nakita natin, nang ikapitong araw, nalasing si King Ahasverus. At pinatawag niya yung reyna. Siguro nagkaroon ng malaking bulwagan, nagkaroon ng malaking party sila doon. At syempre, yung reyna doon yung pinakamagandang babae. At sa kanya pa sa otat, gustong pakita ng hari sa mga tao kung gaano maganda si Reyna Vashti. Problema, pabili ko yan ba? Hindi sumunod yung Reyna. Hindi sumunod yung Reyna. So, napahiya kayo si Ahasverus. Napahiya. Siyempre, hindi ka sumunod. Reyna ka eh. Tapos sa hari ako, hindi ka sumunod. Tapos ang dami pang tao. Siguro mga general, mga admiral, o kung ano man na matataas yung posisyon, hindi siya sumunod. Nagalit ngayon yung hari. Agad-agad, nakita natin, pinatanggal si Reyna Vashti. Wow. Pero alam niyo po, sa likod ng mga ito, nandun yung Diyos. Eto sila, nandito po yung Diyos sa taas. Bakit kaya pinatanggal si Reyna Vashti ng isang masamang hari? Bakit kaya? Dahil may plano yung Diyos. May plano yung Diyos. At ayun yung ikalawang point na gusto ko panggitin ko sa akin lahat. Ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taga-Israelita. Pagkatapos po tanggal si Reyna Vashti, ay nagkaroon po ng pageant, nagkaroon ng Binibining Persia International. Ngayon, totoo lang po, nagkaroon ng Binibining Persia International. Lahat ng mga lahi, open sa tawag. Pwede sumali, basta maganda ka. Pwede ka sumali. Ang problema nga lang po, hindi ka pwede agad sumali. Kailangan kang puwersahin sumali. Kung ayaw mo, kung may anak ka, kung ayaw mo, hindi ka pwede tumagay. Kasi puwersahan mo yung labanan dito. Puwersahan. Nakita kami na maganda, kadaling ka. Ganun po, nung unang panahon. Akala kasi natin, medyo masaya. Pero wala kung may anak ka pala, na maganda ng unang panahon. Parang masakit sa kalooban kasi ayaw mo naman maging asawa siya ng hari eh. Bakit? Gusto mo, pero kung ikaw ay isang Israelita, isa kang Hudyo, di ba, bawal sa matas nila, makisama sa hindi nila kalahit. Ganun po yun. At ang premyo, alam niyo yung premyo? Kung sino mananalo sa Binibining Persia International. Kapag napili ka ng hari, hindi ko alam kung accurate ito. Pero narinig ko na, una, magiging concubine ka, asawang lingkod. Hindi ka pwedeng, isang beses ka na po pwedeng tawagin ng hari. At kung ayaw na ng hari,
Hindi ka na pwedeng mag-asawa ulit at hindi ka na pwedeng bumalik sa kanya. So, ano paghihintay sa'yo? At kapag pinalad ka, asawa lingkod ka, at papatawag ka ng hari kung kailan niya ibigin. At ikatlo, kung pinakamapalad ka, kung mapili ka talaga ng hari, napakaganda mo, bibigyan ka niya ng posisyon bilang isa kayo sa kanila. So, pakita natin si Hadasa o si Esther, ang kamag-anak ni Mordecai dito, sa lugar na ito, o sa tagpong ito. Sa tingin ko po, hindi ko po alam kung mag-aagay lahat kayo. Sa tingin ko, ayaw ni Esther. Ayaw niya. Ayaw niya sumali sa contest na to. Isa siyang Hudyo eh. At alam niyo ba, sabi ni Herodotus, si Xerxes daw, yung isa sa pinakakasamang hari na nabuhay sa kasaysayan. Pero niyo, winaldas niya yung pera niya para lang pakita kung gano'n siya kayaman. Isa pa, pinapunta niya yung asawa niya para lang sumayaw sa ipakita yung kagandahan ng asawa niya. At nung hindi tumagay yung asawa niya, pinatanggal niya. Gano'n po kasama si King Xerxes Ahasuerus ng mga panahon. Kaya hindi po ito isang fairy tale, isa po itong tragic accident. Lalo na kay Esther. Okay, Esther. Esther, sorry si Esther. Si Esther pala yun. Esther. Di ba kasi eh? Parehas na natin. Pero alam natin, ulit, gusto kong sabihin, na ang kahinahan ni Esther, nagbigay daan sa kanila para makatakas din sila dun sa sitwasyon na malilipod sila lahat. Ginamit po ng Diyos, imagine ginamit ng Diyos yung kayabangan ng hari, ginamit ng Diyos yung kagandahan at kahinaan ni Esther, para hindi malipod yung Israelita ng panahon na yun. Pero hindi ko po ina-advise na gawin niyo yun. Ang pinapakita ko sa atin ng kwento ay pwedeng gawin ng Diyos kahit yung kahinaan natin para sa kanyang gustuhan, para sa kanyang plano. Dahil devotion na po, medyo makikita po yung pag-aaral natin ngayon. Siguro dumako na tayo sa application. Siguro application po, dalawang application. Una, sa power o sa kapangyarihan. Siguro, yung definition po ng power, sabi ng Wikipedia, ito po yung kakayahan na makontrol mo yung iba't ibang bagay. Hindi lang money, hindi mang tao, at iba pa, mas maging dito sa salapi, yung power, yung position. Kaya nga, siguro maraming nag-aspire na maging politiko o politician, siguro yung motive nila. Kasi daw yung talino at yung kasipagan, ang resulta, wala rin. Ay kung masipag ka nga, matalino ka nga, pero hindi ka naman politiko, wala rin. Kailangan mo maging politiko, matalino, masipag, saka kadigin mo si para imaman ka, di ba? Para magkaroon ka ng lakas. Actually, kaya tayo minsan, nagkakaroon tayo ng glimpse o hindi naman sa ganun paraan. Minsan gusto rin natin yung tao na mapalapit sa atin, gusto natin kontrolin yung iba't ibang tao. Minsan gusto natin ng posisyon, hindi ko alam kung saan, sa kumpanya, sa school, kung presidente ka, kasi iba pang bagay. Maaaring sa church niya. Pero sana, dalangin natin na hindi ganun ang maging motibo na natin. Siguro po yung isa. Ikalawa, yung kagandahan, yung beauty. Siguro hindi po ito masyadong talamak sa mga lalaki. Siguro sa mga babae, pasensya na, mga babae, nauuso na kasi yung mga facial o pelo o kalayan. Pero minsan, kahit na, alam mo yun, wala tayong pera, minsan gusto natin gusto natin maging maganda. Kasi yung standard natin yun, ang pagandahan ko. So, totoo lang.
Paano kung wala kang pera tapos hindi ka naman maganda? Siguro, ang tawag ng iba doon ay fantasy. Pero kung tanggap mo naman, ang tawag nila doon, reality. Pero kung talagang hindi mo tanggap at wala kang pera, ang tawag daw po doon ay tragedy. Alam niyo po yung beauty, pwede tayong ipahamak. Tulad ng balita dati, nalala ko yung balita, merong isang cute na bata, siguro 8 years old. Tapos, nasa gabi na yun eh. Nakita siya ng mga nagiinom, napagsamantalahan siya, binakbak yung bintana, tapos nirip siya. Hindi ko alam, sa 24 oras yung po narinig yun. Grabe talaga yung pagdadala natin ng tatay sa nanay niya. Kasi yung binalita, yung pinagsalita yung tatay, sabi ng tatay, kahit napatayin mo yan, hindi pa rin sapat. Hindi pa rin sapat yung maging kabayaran sa buhay. Dahil hindi mo na may babalik yung dati. Yung anak ko, sabi niya, yung anak ko. Yung kagandahan ko, sana maging po tayo. Sana hindi natin yung maging kayabangan. Kasi minsan, maging kayabangan natin. Tulad na sinabi sa Proverbs, charm is simple and it is vain. But a woman who fears the Lord is to be pleased. Sana maging may nakakita sa atin. At sa bandang huli po, gusto ko lang i-share sa inyo. Kung si King Ahasuerus, ang pamatayan niya ay kagandahan. Ano po, may kilala daw akong tao na nagbuwis ng buhay para sa mga makasalanan. Para sa mga hindi kagandahan, tulad natin. At itinuring niya isang asawa, pamamatake. Walang iba, itutukoy ko po si Kristo. Si Kristo, makakapangyarihan sa lahat. Alam po natin si Kristo, dahil sa Kanya, nilikha, ang dami na Colossians 1. Pero, mas makapangyarihan po siya kay King Ahasuerus, kay King Xerxes. Pero hindi po kagandahan ang hinanap niya. Hindi kagandahan ang gusto niya. Dahil lahat ng mga tao ay masasama. Lahat ng tao, ang puso, ay sirain na sa kanya. Pero si Jesus, yung mga sumampalataya sa Kanya, narin hindi kagandahan, makasalanan, makasarili, pero minahal niya. Minahal niya, katulad ng isang asawa. Katulad ng isang asawa. Ayun po yung sinabi, nilarawan ni Apostol Pablo sa ating lahat, na si Jesus at ang mananampalataya ay parang isang asawa. Tayo ay kanyang hindi po literal yun, kaya maganda mga lalaki, hindi tayo magiging pride. Pinapakita lang yung relasyon natin sa Kanya. Wala pong abay doon. Lahat pride. Ibig sabihin, walang ma-OP doon. Kahit isa. Lahat tayo. Lahat tayo ay sa Kanya. Ganun po katinding relasyon. Jesus. Sa ating lahat. Kung isa ka pong mahal na pala tayo ngayon, isang pag-asa, na hindi lang tayo isang kaibigan kay Jesus, kundi isa tayong malapit sa Kanya, kasing lapit ng isang asawa sa kanyang asawa. Ganun po nilalang si Jesus at ang kanyang mananampalataya. Kaya nga kung hindi ka mananampalataya sa hapon na ito, bakit hindi? Libre ito. Walang bayad. At hindi mo na kinakailangan mag-text sa Kanya. Kinakailangan mo ng madala. Kinakailangan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. At kinakailangan mo kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sana nakita po natin na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang sa mga bagay na nakikita natin, hindi lang sa mga bagay na parang extraordinary, kundi maging sa normal na lang. Ganun po katindi ang kanyang pagkakasugara. So, salamat po sa mga
Amen.